ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Isang maulan na umaga sa bawat isa sa atin mga kababayan at mga kapatid. Somewhere in Mindanao ay meron na naman pong bagyo at patuloy po yung masamang panahon na nararanasan po natin, lalo na dyan sa area ng Mindanao. Gayunpaman mga kapatid, sa bago-bagong panahon, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay Diyos na hindi nagbabago. Siya ay nananatiling tapat at mabuti sa ating buhay sa lahat ng panahon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo din po ay napapanood sa Facebook Live sa ating page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nagaanyaya na sa loob ng isang oras ay muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong buksan ang ating mga puso at kaisipan at bigyan natin ng pagkakataon ang mga salita ng Diyos na patuloy pong ipangusap ito sa atin ng ating pong Panginoon. Sa bawat umaga na tayo pa'y gumigising na taglay ang buhay at kalakasan, pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, anuman ang ating nararanasan mga kapatid, pagsubok man o pagpapala, kagalingan man o karamdaman, kawalan man o kasaganaan, ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. He is the God of all season. Iba-iba man ang season ng buhay natin, ngunit ang Diyos ay nananatiling dakila, tapat at mabuti
at mahal niya po tayo mga kapatid. At yan ay walang pagdududa sapagkat pinatunayan niya na po yan sa atin 2,000 years ago nung siya po ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan at sa ating kaligtasan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid at sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church all over the world na patuloy pong namumuhay ayon sa apostolikong pananampalataya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating pinangangasiwaan sa biyaya ng Panginoon, ang UPC Bulan Church, na kung saan meron tayong 3 congregation na ipinagkatiwala ng Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan, maging dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, at sa UPC Iquirino Bulan. Sumayin niyo po mga kapatid ang patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Sa lahat ng mga Bible studies na naka-schedule ngayon sa iba't ibang lugar at sa ating mga kapatiran at mga Bible study teachers and cell group leaders, i-bless po kayo ng ating Panginoon as you sacrifice your time, your effort upang gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Ibalik po ng Diyos sa inyo ang umaapaw na pagpapala ayon sa kanyang pangako. At sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aguinaldo Bulan, mamaya ay pupunta po ang inyong lingkod dyan at meron pong mga magpapabautismo mamaya dyan po sa Barangay Aguinaldo Bulan. At ang ating assigned worker dyan po ay si Brother Aljon and the evangelism team. Yan, kasama dyan yung ating LM President, Sister Ning, at ang kanyang mga kasamang mga kapwa nanay sa gawain po ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran din natin dyan po sa lugar ng Barangay Biton, Magallanes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya meron din po dyang Bible study sa Labini Family alas 4 ng hapon. At pagbati din sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Managanaga, sina Brother Buddy Diaz and Sister Salve Kasim. Good morning po. Meron ding Bible study dyan sa kanilang tahanan mamaya alas 9 ng umaga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito yung ating mga schedule ng gawain, mga kapatid, na pwede nyong daluhan mula Sabado hanggang Linggo. Ang ating pagsamba na Sabado ay dyan po sa lugar ng congregation natin sa UPC Magsaysay Bulan alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa ating congregation sa UPC Iquirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. Magkasunuran lang yan mga kapatid, kaya right after ng preaching sa Magsaysay ay lipat po ako ng Iquirino congregation. Magkasunod lang po yan mga kapatid. At pag araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan alas 7 po ng umaga. So malaya po kayong makadalo mga kapatid, ayon sa inyong available time at kung saan po kayo malapit. We invite you to attend our church services from Saturday to Sunday. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa mga nais pong mag-request ng home Bible study ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa page ng UPC Bulan Church para sa inyong request, at ito ay aming ipaglilingkod sa inyo ng walang bayad sa abot ng aming makakaya. At kung sa lugar na kinaroroonan nyo ay malayo po sa amin, let's find UPC pastor na pwedeng mag-officiate ng Bible study sa inyong mga lugar. At sa pamamagitan po nitong ating Facebook Live ay marami na pong mga kahit malalayong lugar ay nabuksan po natin ng gawain at nakipag-coordinate lang po tayo
sa mga UPC pastors kung saan malapit yung nagre-request, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. This coming Sunday, mga kapatid, ay merong installation service dyan po sa lugar ng Santo Domingo, Albay. Kaya this coming Sunday, ang inyong lingkod ay naandyan po sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, UPC Church para po sa installation service ng bagong pastor dyan po sa lugar ng Santo Domingo, Albay. At good morning kay Pastor Mirani Boy Salinas and Sister Jessa and the whole congregation. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. Salamat din sa management ng Eugene FM na patuloy po nating kapartner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito po sa bayan ng Bulan. Good morning kay Sir Edwin Hernale at sa ating technician dyan, si Brother Box. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ating pong i-recognize ang ating mga live viewers ngayon. Paki-share na lang po, mga kapatid, ng ating episode ngayong umaga upang marami po ang mapagpala sa espiritual na buhay at sa pananampalataya. Good morning kay Sir Ray Galo Sr. Thank you for watching sa Makati. Si Brother Lorenzo Arieta dyan po sa Castilla, Sorsogon. Brother Shandy Julian dyan po sa Zone 7 and family, mga kapatid. Sina Sister Mary Jane. Yan, watching also Sister Jane Ioy and Sister Ruth dyan sa Barangay Zone 7. Sister Isabel Espirito, good morning. Claro Alde Pagasartonga from General Trias, Cavite, good morning. Brother Andy Orozco, Brother Dario Tobias, Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong and the whole family, good morning po. Sister Divine Ispela Guyal, Sister Marlit Pedrola, good morning. And Brother Serafin Akiwo, good morning. Brother Oli, have a nice Friday morning. Pagpalain ng Panginoon ang inyong family. Sister Mirna Fabro, thank you for watching. Sister Laika Joy Mansilla, Sister Yuli Albao, Sister April Santos, Sister Rebecca Montemor, Brother Joe Lorenzo Acosta, Jan Salvador, good morning. Sister Helen Hailo, dyan sa Sorsogon City. Dangkalan Rainy, thank you for watching. At maging si Sister Erlinda Peruelo, good morning. Sister Eleanor Giocado, good morning. Sister Egina Banisok Tayab, at maging si Brother Daniel Marahay sa lugar po ng Palawan. Maging si Sister Rose San Juan Pauyo, watching from Piodoran Albay. Sister Marlene Wagas Ayok, Sister Perpetua Carido, Brother Ronald Galang Hipolito, praise the Lord. Sister Evelyn Valencia Punsalan, si Joms Bakasait, thank you for watching. Maging Sister Belen Apolinar Ako and Brother Bert dyan po sa Marikina City UPC Church. Si Mama Edin Nabua, good morning. Si GM Ulitan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Bert Canaria Ako, thank you for watching from Marikina. Brother Ismail Sahulga, Sister Margie Isiha Guetan, ayan, good morning. Brother Joseph Bara from Iriga City. Brother Vicente Reyes Peñafiel, good morning. Si Annie Ringor, thank you for watching. Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez, dyan po sa Sabah, Malaysia, UPC. Ayan. Si Sister Jennifer Sonido, si Sister Elfie Ababa, thank you for watching. Paki-share na lang, mga kapatid, upang marami po ang maabot ng salita ng Panginoon
at lubos na mapagpala. Sister Miguela Mira from Italy. Yan, Sister Evelyn Acuña from Laguna. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa panalangin bago tayo dumako sa paghahayag ng salita po ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayong umaga. Nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, kadakilaan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa kabila ng banta ng masamang panahon. Tunay ang iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Dakila ka at tunay ang iyong pangako, Panginoon. Dalangin po namin na ingatan mo po ang aming mga kababayan sa napapabalitang parating na bagyo at sama ng panahon somewhere in northern Mindanao. I-bless mo, Panginoon, at ingatan ang aming mga kababayan na walang maging pinsala sa buhay ng aming mga kababayan ang bagyong ito. Pagpalain mo rin ang aming mga taga-subaybay sa radio at maging sa Facebook Live sa pamamagitan ng iyong banal na salita na ngayong umaga ay muli po namin ipaglilingkod sa espiritual na kapakinabangan ng aming mga kababayan. Kumilos ka po, Panginoon, at katagpuin ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Saan na sila naroroon, Panginoon, iabot mo po sa kanila ang iyong mapagpalang kamay at tugunin ang kanilang mga pangailangan. Dalangin namin ang mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray, God, for miracle and healing. Maging sa buhay ni Sister Norma Guyal, Panginoon, na siya ay ooperahan sa kanyang braso. Dalangin po namin na ang kagalingan ay ipagkaloob mo po sa kanya. At anumang banta ng malubhang karamdaman sa kanyang buhay ay aming tinataboy in the name of our Lord Jesus Christ. At lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayon na sumasabay sa panalangin ito, na taglay ang pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Tugunin mo po ang kanilang mga panalangin at higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kababayan po namin na makakapanood at makakapakinig ng mensahe mula sa iyong banal na salita para sa aming mga espiritual na kaligtasan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. I-bless mo ang iyong salita na aming ipaglilingkod at ang kapangyarihan mo ay kumilos nawa sa buhay ng aming mga taga-subaybay. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Sa'yo palaging nariyan, naroon at karoon si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa at tayo ay dadako na sa salita ng Panginoon habang sinishare nyo po ang ating episode ngayong umaga sa ating mga kababayan. Ay buksan po natin ang ating banal na kasulatan kasabay ng pagbukas ng ating mga puso at pagkalooban tayo ng Panginoon ng malalim na pangunawa at pananampalataya sa kanyang banal na salita. Dito po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 9 verse 20, ganito po, mga kapatid, ang
sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ay continuation ng ating tinalakay kahapon patungkol po sa kahalagahan ng pananampalataya, mga kapatid. Sabi po dito sa Matthew chapter 9 verse 20, at narito isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ngayon po ay titingnan natin yung mga Bible character, yung mga unang sumampalataya sa Panginoon. Paano po nila ini-express yung pananampalataya na mayroon sila? Alam nyo mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, whatsoever is not of faith, it is sin. Anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan sa Panginoon. Everything that we do na may kaugnayan sa Diyos at pananampalataya na hindi natin ginagawa by faith, whatsoever is not of faith, it is sin in the eyes of the Lord. Kahit po yung paglilingkod sa Panginoon, kung ginagawa natin ito na hindi sa pananampalataya, ito ay nagiging dagdag pa nga sa ating mga pagkakasala. So, if we understand the word of God saying whatsoever is not of faith is sin, amen, dapat natin pong bigyan ng diin na anumang bagay na ginagawa natin, basta't ito ay expression ng pananampalataya sa tunay at nag-iisang Diyos, yan po ay ini-honor ng Panginoon. Wala po tayong mababasa sa Biblia yung ginawa ng babaeng ito na sinabi niya sa kanyang sarili, walang nag-utos sa kanya, wala siyang reference na nabasa na may gumawa nito before, na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Walang nakasulat sa Biblia na may unang gumawa noon bago gawin ito ng babaeng 12 years na inaagasan. So saan siya nakakuha ng idea na gagaling siya kapag ginawa niya yon, na hinipo niya yung paghipo sa laylayan ng damit ni Jesus? Saan siya nakakuha ng ganong idea na wala namang ni isang may gumawa noon sa mga unang sumampalataya sa Panginoon? Wala namang utos ang Diyos na kailangan pag dumaan ang Panginoon, hipuin mo ang laylayan ng kanyang damit at gagaling ka. Wala namang utos sa Bible na ganon. Pero bakit ito ginawa ng babaeng ito? In her desperation, mga kapatid, dahil siya po ay hinang-hina na, imagine 12 years na inaagasan, at naubos na, ito yung masakit naubos na lahat ng kanyang mga ari-arian at mga tinatangkilik sa pagpapagamot, at hindi man lamang siya nakaramdam ng kaginhawaan. Yun ang pinakamasakit, mga kapatid. Mayaman ka nga, ang dami mong pampagamot, ang laki na ng halagang nagugol mo sa pagamutan, pero hindi ka naman gumagaling.
Yan ang very frustrating na sitwasyon. Ganon yung karanasan nitong babaeng ito. I believe na ito ay may kaya sa buhay. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon at maging noon, hindi mo kakayaning isustain ang 12 years na pagpapagamot kung wala kang tinatangkilik sa buhay. At alam kong hindi yan tututulan ng ating mga kababayan. Mga kapatid, subukan mong mag-isang linggo ka dyan sa Metro Health. Tingnan natin kung hindi mo hahalukayin ang iyong mga tinatangkilik upang ibayad sa iyong hospital bill. Mga kapatid, ganon din mga kapatid sa mga pampublikong hospital. Bagamat binibida ng gobyerno na libre, ang problema, libre ang bill, pero ibibilhin mo naman sa labas yung gamot. Kaya may panlilin lang sa mga pronouncement na sasabihin sa SONA, libre na ang hospital bill. Pero kapag na hospital ang iyong mahal sa buhay, ang laki ng bill na babayaran mga kapatid. Bakit? Bukod pa doon sa billing, ay marami ka pang kailangang bilhin na gamot sa labas ng hospital. Dahil in our observation, kahit sinasabing libre ang hospital bill, pero kailangan mong ipagmakaawa sa mga politiko para sa political patronage na tinatawag. Na para tanawin mong utang na loob sa mga politiko, pipila ka sa kanila para magmakaawa at matulungan ka sa iyong hospital bill. Na dapat sana yan ay nakalagay ng pundo, hindi sa kamay ng politiko, kundi dyan mismo sa hospital na pinupuntahan ng mga tao na pampubliko. Mga kapatid, para hindi mo na kailangan ipagmakaawa sa sinumang politiko dahil trabaho nila na lagyan ng pundo ang mga public hospital, mga kapatid, na hindi ka na pipila, may sakit ka na nga, pipila ka pa doon sa kahaba-haba mula madaling araw para lang ma-recognize mo na ang nagbigay sa iyo ay politiko. Yan ang isa sa mga dapat mabago mga kapatid. However, nadaanan lang natin yan pero hindi yan yung ating topic. Balik tayo doon sa babaeng inaagasan 12 years. I believe na ito ay may kaya sa buhay dahil hindi mo kayang mag-sustain ng pagpapagamot within 12 years kung wala kang ari-arian o tinatangkilik. At sabi ng Biblia, naubos na lahat. So, desperado na siya. Dahil naubos ang kanyang ari-arian, subalit wala siyang nadamang kagalingan. Subalit isang araw ay dumaan si Jesus. At sa dami ng mga taong gustong magsiksikan upang makita ang Panginoon, ang babaeng ito ay hinang-hina na marahil, mga kapatid, na ang tangi niya lang magagawa ay mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. At sinabi niya sa kanyang sarili, walang nag-utos sa kanya. Wala siyang nakita na reference before na may gumawa nito. Pero bilang ekspresyon ng pananampalataya, she did something new as an expression of her faith to God. Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling na ako. At ito'y nangyari, mga kapatid. So ngayon, literal ba na gagawin natin na hanapin natin ang laylayan ng damit ni Jesus? Ay si Jesus ngayon ay siya ang Espiritu. Paano mo hihipuin ang Espiritu? Utos ba ng Panginoon na kailangan hipuin mo ang laylayan ng damit ni Jesus? Mga kapatid, hindi po yan utos ng Biblia. Kundi itong babaeng ito, sa kanyang desperation, wala na siyang pwedeng ibang gawin to express her faith to our Lord Jesus Christ, kundi yung mahipo lang ang kanyang laylayan ng damit.
Ang nagpagaling po sa babaeng ito, hindi po yung paghipo niya sa laylayan ng damit ni Jesus Christ. Basahin natin kung ano ang nagpagaling sa kanya. Mga kapatid, in Matthew chapter 9 verse 22, datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Naunawaan niyo po ba mga kababayan? Di ba pastor, si Jesus Christ ang nagpagaling sa kanya? Yes, of course. Walang duda doon. Si Jesus Christ ang nagpagaling sa kanya. Pero bakit sinabi ni Jesus Christ na, "Anak, pinagaling ka nino ng iyong pananampalataya"? Because according to Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kahit ang Diyos ay makapangyarihan na magpagaling, na tumugon ng mga panalangin at pangangailangan, kung ang tao na may pangangailangan ay walang pananampalataya, hindi kikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi tutugon ang Panginoon. Dahil ang nag-a-attract sa Diyos para pansinin tayo ay hindi ang ating kagipitan, hindi ang ating karamdaman, hindi ang ating pangangailangan ang nag-a-attract sa Diyos, kundi ang ating pananampalataya. Kaya mga kababayang nakikinig ngayon, I encourage you and I challenge you also to express your faith. Do something as an expression of your faith to our Lord Jesus Christ. Meron kang karamdaman ngayon? Do something as an expression of your faith. Ang babaeng ito, naniwala siya na kaya siyang pagalingin ng Panginoon, pero hindi siya nagmukmok lang sa gilid. She did something to attract the attention of God. Ano ang ginawa niya? Hinipo niya ang kanyang laylayan ng damit ni Jesus Christ. At sinabi niya sa kanyang sarili, she encouraged herself, "Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako." Dapat may ganun tayong motivation. Every time na mayroon tayong hinihingi sa Diyos, hingiin natin na may pananampalataya. Mga kapatid, hindi yung punong-puno ka ng pag-alinlangan habang punong-puno ka ng kagipitan. Hindi pwedeng kikilos ang Diyos sa iyo. Ano ang sabi dito sa James chapter 1, verse number 6 up to verse 8. James 1, 6 to 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat niyang mga paglakad. Totoo po yun mga kapatid. Ang magpupush sa atin para magtiyaga ay kung mayroon tayong pananampalataya na ang ating ginagawa ay may katagumpayan sa bandang huli. Kaya yung pananampalataya natin ang magsusustain ng ating patience, mga kapatid, magpuprolong ng ating pasensya upang hintayin ang gagawing katugunan ng ating Panginoon. So, humingi daw na may pananampalataya at huwag nag-aalinlangan, sapagkat kahit alam ng Diyos na marami kang kailangan, kung punong-puno ka naman ng pag-aalinlangan, even your prayer will be useless.
At pwede pa nga na habang nagdadasal ka o nananalangin ka, nagkakasala ka patuloy sa Panginoon sapagkat ang pag-aalinlangan sa Diyos ay insulto sa Diyos. Pwede pala yun habang nagpipray ka, kung wala kang pananampalataya, iniinsulto mo ang Diyos habang ikaw ay nananalangin. That's why the Bible tells us that whatsoever is not of faith, it is sin. Ang anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan sa Panginoon. Another scenario in the book of Matthew chapter 9 verse 27. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nagsisigaw at nangagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. According to your faith, be it unto you." Nakita natin mga kapatid na ang laging basihan ng Diyos para kumilos at bigyang pabor ang isang tao is according to their faith. Ayon lamang sa kung ano ang kanilang pananampalataya. Kinausap ng Panginoon yung bulag na humingi sa kanya ng kagalingan. Kinausap ng Panginoon yung bulag na may pangangailangan. Kapatid na may pangangailangan ngayon, pwede ka rin kausapin ng Panginoon. Sa iyong puso, sa iyong isip. Kung tatanungin ka ng Panginoon sa dami ng iyong prayer request, sa dami ng iyong gustong kamtin na mga bagay-bagay, kung tatanungin ka ng Panginoon, nananampalataya ka ba na kaya itong gawin ng Diyos sa iyo? For example, ikaw ay may karamdaman. Ikaw ay nasa ospital. Sinabi ng doktor na may taning na ang iyong buhay. For example, at ikaw ngayon ay nananalangin sa Diyos ng kagalingan. Kung tatanungin ka ng Panginoon, ayon dito sa mga senaryo na ating pong ginagawang reference sa pagpapagaling ng Panginoon, sumasampalataya ka ba na yung hinihingi mo sa Diyos ay kaya niyang gawin? You can answer my question silently, mga kapatid. Pwede mo itong sagutin ng tahimik sa puso mo. Halimbawa, ikaw ay nasa ospital ngayon o nasa banig ng karamdaman, asking for healing from the Lord. Ang Panginoon, inuusisa niya pala yung humihingi sa kanya ng pabor. Kung mayroon bang lubos na pananampalataya. Kaya kahit marami tayong prayer request, hindi naman masama yon. Kung ikaw mismo na nagpe-prayer request, ay wala ka naman palang pananampalataya, puro ka pag-aalinlangan sa Panginoon, ay baliwala rin yun. Wala ring talab ang panalangin kahit marami pa ang mag-pray para sa iyo. Kung ikaw mismo na ipinapanalangin ay walang pananampalataya sa Diyos, walang magaling na prayer sa isang taong ayaw manampalataya sa Panginoon. Walang mabisang panalangin sa isang taong may sakit na hindi kayang sampalatayanan ang kapangyarihan ng Panginoon. So nawa mga kapatid, may natututunan po tayo. So ang pangalawang senaryo, yung bulag, yung una po ay yung babaeng 12 years na inaagasan
Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ano ang nagpagaling sa kanya? Alam natin na si Jesus Christ ang nagpagaling. Pero ano ang sabi? Pinagaling ka anak ng iyong pananampalataya. Mga kapatid. Kasi kahit makapangyarihan ang Diyos, kailangan compatible sa pananampalataya na mayroon ka. Kasi ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos na makapangyarihan ay ang pagkakaroon natin ng pananampalataya, because without faith, it is impossible to please God. So ang atupagin natin kung ikaw ay may pangailangan ay magkaroon ka ng klaradong pananampalataya na parang ginawa nung babaeng ito, sinabi niya sa kanyang sarili. Sometimes you need to talk to yourself silently. Encourage yourself. Kagaya ng ginawa ni David nung walang taong nag-encourage sa kanya. David encouraged himself in the Lord. In-encourage niya ang kanyang sarili. Yung mga may karamdaman, madaling kapitan niya ng depression. I tell you, you need to encourage yourself. Huwag kang nakadepende sa sitwasyon mo na presente. Kung ano man ang sinabi ng doktor na hindi pabor sa expectation mo, ibigay mo sa Diyos yung hindi kayang lunasan ng doktor. Because our Lord Jesus Christ, He is our great healer. He is our great physician. And nothing is impossible with Him if you have faith. Purihin ang Panginoon. So, ang mga bulag na ito, humihingi ng kagalingan at tulong sa Panginoon. Ano ang unang inusisa ng Panginoon sa kanila? Nananampalataya ba kayo, sabi ng Panginoon, na magagawa ko ito sa inyo? Ano yon? Yung kagalingan. Yan. Kung ikaw ay may cancer, kung ikaw ay may mablubhang karamdaman, kung tatanungin ka ng Panginoon after you pray, anak, nananampalataya ka ba na yung hinihingi mo sa akin ay kaya kong gawin? At sagutin mo ito by faith. At diyan mo mararanasan ang mahimalang pagkilos ng Panginoon. Subalit kung ang ating mga karamdaman ay nakaasa tayo sa magagawa ng tao lamang, mga kapatid, walang dahilan para kumilos sa atin ang ating Panginoon. So ang sabi ng Panginoon sa mga bulag, at nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, Panginoon. Nagkasundo muna sila. Yung may sakit na mga bulag at yung Jesus na magpapagaling, nagkaroon muna ng agreement. Amen. Bago mangyari ang miracle na ine-expect nila. So, tiniyak ng Panginoon na yung mga taong gagawan niya ng pabor ay may pananampalataya. Ikaw na nasa kagipitan ngayon, humihingi ka ng blessing sa Panginoon. Naniniwala ka ba talaga na kaya kang i-bless ng Panginoon? Kung naniniwala ka, i-express mo ito. Kagaya ng ginawa ng babaeng inaagasang 12 years. Nanampalataya siya na kaya siyang pagaling ng Panginoon at gumawa siya ng expression ng kanyang pananampalataya. Kaya yung paghipo niya sa laylayan ng damit ni Jesus Christ, walang gumawa noon na nauna. Siya lang, mga kapatid. Pero inonor ng Diyos sapagkat nakita ng Panginoon na yon ay expression ng kanyang tunay na pananampalataya. Ikaw kapatid na nakikinig, paano mo ba in-express ang iyong pananampalataya sa tuwing ikaw ay may pangangailangan at idinudulog mo ito sa Diyos? Ano ba ang mga lumalabas sa bibig natin? Positibo or negatibo? Kung positibo ang lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin, yan ay expression ng pananampalataya mo. Pero kung ang panalangin mo after you pray, ang bukang bibig mo ay hopelessness, negative na salita, ibig sabihin yun ang expression ng iyong
sa loobin. Ang pananampalataya mo ay mahina, kaya lumalabas sa bibig yung kawalan ng pag-asa. Nawa mga kapatid, huwag kontrahin ng ating mga bibig yung ating panalangin. Kasi minsan, may mga tao na pagkatapos manalangin ng kahaba-haba, ang lumalabas sa bibig ay kawalan ng pag-asa. So ikaw rin mismo ang kumontra para hindi mangyari yung pinapanalangin mo sa Panginoon. So huwag tayo mag-express ng doubt, mag-express tayo ng faith sa ating pong Panginoon. Praise the Lord mga kapatid. So yan po, dalawang senaryo na binigay nating example sa ating pagtalakay na kailangan pala ang pananampalataya ay kino-confirm natin sa Diyos bago tayo mag-expect na may gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Ang mag-uudyok sa iyo para magtiyaga, maghintay, ay kung may totoo kang pananampalataya. Because he that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Ang nag-uudyok sa iyo para maghintay kahit naantala ang pagkilos ng Panginoon ay ang pagkakaroon mo ng pananampalataya. Because God's delay doesn't mean denial. Hindi porket nadidelay sa akala mo, yung pagsagot ng Diyos ay dinideny na niya ang iyong prayer. No, God is a God of promise, but He is also a God of process. At pagdating sa processing ng Panginoon, we need to learn how to wait upon the Lord. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay, and I hope na mayroon po kayong natutunang ikadaragdag ng inyong pananampalataya at kalakasang espiritual mula sa salita ng ating Panginoon. I encourage everyone, express your faith. Kagaya ng ginawa ng babaeng inagasang 12 years, nagkaroon siya ng initiative to express her faith to God. Kaya sinabi ng Panginoon, maging doon sa bulag, according to your faith, be it unto you. Ayan. In the same way, sa negatibong paraan, according to your doubt, mga kapatid, so be it unto you. Kung ano ang sinasampalatayanan mo, yun ang mangyayari. Kung ano ang pinag-aalinlanganan mo, yun mismo ang mangyayari sa iyo. Mag-aalinlangan ka eh. Pero kung nananalig ka, parehas yan option mga kapatid. May option tayong mag-alinlangan, may option tayong manampalataya. Mamili ka. Mag-aalinlangan ka, malaya ka, mag-alinlangan. Pero sa ganang akin, dito na ako sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang pag-aalinlangan ay walang naidudulot na mabuti. Ngunit wala pang nagtiwala sa Diyos na pinahiya ng Panginoon. Ngunit yung mga nagtiwala lang sa kakayahan ng tao, marami na ang napahiya. Pero yung mga nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hanggang ngayon ay sumisigaw ng pasasalamat na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, at ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. That's all for today. God bless everyone and enjoy your faith habang ine-express nyo ito sa ating pong Panginoon. To God be the glory. Let us pray para sa ating pagtatapos. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang salita ng Diyos na amin pong tinanggap sa mga napag-aralan po namin ng mga unang tao sa Biblia na nakaranas ng iyong mahimalang pagkilos. Naunawaan po namin na kailangan i-attract namin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya.
Dalangin po namin, O Diyos, increase the faith of our viewers and listeners right now. Lalo na sa mga may pinagdadaan ng mabigat na suliranin, and they are praying to you, na tutulungan mo sila, Panginoon. Nawa ay tulungan mo silang una, i-elevate, i-increase ang quality ng kanilang pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, as long as we have faith, we know that nothing is impossible with you. Walang imposible sa iyo. Pinatunayan mo yan noon. Pinatutunayan mo ngayon at patuloy mo pang patutunayan sa mga darating na henerasyon. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mensaheng ito ay magbigay ng sigla sa pananalig at panampalataya ng aming mga taga-subaybay sa radyo man o maging sa Facebook Live. Kumilos ka po, Panginoon, at patuloy mong tugunin ang pangangailangan ng aming mga kababayan according to their faith, be it unto them. Tugunin mo sila, Panginoon. In the name of Jesus Christ, yung mga may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. In the name of Jesus Christ, cover them with your precious blood, with your anointing, with your power. Maraming salamat, Panginoon. Magligtas ka na marami naming mga kababayan na bawat makarinig, makapanood ng mensaheng ito, mararamdaman nila ang iyong pangungusap, mararamdaman nila ang iyong pagkilos, at aakayin mo sila sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoon, luwalatin ka sa umagang ito as we give all the glory to your name, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, mga kapatid. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-share po. More than 100 yung ating live viewers ngayon. Kung naniniwala kayo na kailangan nyo ito, kailangan din ito ng iba. Please help me to reach more beneficiaries of the Word of God. Mga kapatid, by sharing our episode this morning to your Facebook friends, mga kapatid, kayo ay nagiging katuwang ng iyong lingkod at ng mga kapwa kong mga ngaral upang mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. Salita ng pag-asa, salita ng kalakasan mula sa Diyos, mga kapatid. So, share lang, mga kapatid, at inanyayahan po namin ang mga taga-Bulan. Kung kayo po ay nais na mapagpala ng lubusan, we invite you to attend our church services from Saturday to Sunday. Sabado ang ating pagsamba dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At dito po sa UPC Iquirino Bulan, Sabado din po alas 8 ng umaga. At pagdating ng linggo, dyan po ang ating pagsamba sa UPC Santa Remedios Bulan sa tapat ng Bulan Gymnasium. Sa araw ng linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba dyan. Purihin ang Panginoon, at mamaya may baptism po tayo dyan sa Barangay Aguinaldo, Bulan. Pupunta po ang inyong lingkod dyan kasama ng ating evangelism team para sa mga magpapabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.